Gusto ni Putin na sumuko ang Ukraine, DONBOS. Ngayon, nagpadala ang Ukraine sa kanya ng malinaw na sagot at hindi iyon ang inaasahan niya. Ngayon, ang mga lungsod sa buong Rusya ay nasusunog o lumulubog sa dilim at ang kaguluhan ay hindi nalimitado sa mga rehiyon sa hangganan. Dumating na ito sa Moscow at St. Petersburg. Hindi lang ito minsan nangyayari, kundi lingguhan. Pinapaisip ang mga Ruso kung bakit sinimulan ni Putin ang digmaang walang benepisyo para sa kanila. Kahapon, ang St. Petersburg, pangalawang pinakamalaking lungsod ng Russia, ay tinamaan ng itinuturing na pinakamalaking sunog sa kasaysayan nito. Kasabay nito, naglunsad ang Ukraine ng malawakang pag-atake gamit ang mahigit 300 drones at missiles na diretsong tumungo sa Moscow, dahilan para mapatigil o ilihis ang lahat ng air traffic. Ito ay kahit napapalibutan ang Moscow ng maraming depensang panghimpapawid. Kita natin ang pagkabigo ng mga sistema. Habang libu-libong kabataang Ruso ang namamatay linggo-linggo sa Ukraine at hindi naligtas ang kabisera ng Russia, lalo pang lumalala ang digmaan na ito at hindi na ito kayang kontrolin ni Putin. Simulan natin sa umpisa. Ano talaga ang nangyari kahapon? Nasunog ang pamilihan ng mga magsasaka sa St. Petersburg. Ito ang pinakamalaking pamilihan sa Russia. Kaya marami ang nagsasabi na ito ang pinakamalaking sunog na nangyari. Ngayon, para lang mabigyan ito ng bilang, ang sunog ay kumalat sa higit 1,500 metro kwadrado o 16,000 talampakang parisukat. Ayokong maging ganong tao. Sa tingin ko, mas malalaking sunog ang pinasimulan ni Napoleon sa Rusya. Pero huwag na nating ungkatin ang lumang sugat ng mga Ruso. Nagdurusa sila ngayon. Malaki ang naging pinsalang dulot ng sunog sa St. Petersburg. Ito ang pinakamalaking pamilyan sa bansa at may humigit kumulang $100 milyon na halaga ng kalakalan na nangyayari dito araw-araw. Ibig sabihin, hindi natutuwa ang Kremlin dito. Ngayon, may ilang Russian na account, gaya ng nakikita ninyo sa inyong screen, na tinatawag itong isang pag-atake. Pero wala namang ebidensya na sangkot talaga ang Ukraine. Sa tingin ko, ito ay luma ng kakulangan ng mga Ruso. Ayon sa awtoridad ng Russia na sinusubukang pahupain ang sitwasyon, patuloy pa rin ang sunog. Sabi mo, naglagay sila ng madaling magliyab na chemical sa gusali, kaya mabilis kumalat ang apoy. Sa kasamaang palad, may isang tao nang pumanaw dahil dito. Sige, dahil gustong pag-usapan ng mga Ruso ang Ukraine, tingnan natin ang ginagawa ng Ukraine sa loob ng Russia. Kagabi, inatake ng Ukraine ang kabisera ng Russia gamit drone at missile. Hindi ko binibilang lahat ng Euro, pero ayon sa mas nakakaalam dito kaysa sa akin, mayroong humigit kumulang 300 drone at missile na pumasok sa Russia. Marami sa mga ito ay dumiretso papunta sa kabisera. Malamang hindi nakatulog si Putin kagabi dahil ayon sa ilang Russian telegram, may mga Neptune missile na papunta sa Moscow. Nang tumawid ang mga missile sa Bryansk, Russia, nag-post ang telegram na tila papunta ang mga ito sa kabisera. Ngayon, habang nire-record ko ang video na ito ngayong Miyerkules ng gabi, sa totoo lang, hindi pa natin alam kung naging matagumpay talaga ang missile sa pagtama sa target nito. Pero alam natin na maraming Ukrainian na drone ang naging matagumpay. Dahil may mga video tayo mula sa mga residente ng Russia, tingnan natin sa susunod na clip. Maririnig mo ang pag-atake ng drone. Tapos meron pa tayong isa pang video kung saan makikita natin ang usok na umaakyat dahil ito sa pag-atake ng drone. Hayaan mo akong maging opisyal ng Russia dahil sa mga drone. Kawawa naman si Ebonor. Heto ang puno ng birch boss. O may marka siya sa sahig. Malaki ang ataking ito kaya, tulad ng nasa mapa sa screen mo, lahat ng air traffic sa paligid ng Moscow ay nilihis o pinatigil. Paalala, ito ang pinakamalaking lungsod sa Europa. Hindi lang sa Russia, at ngayon ay namumuhay silang parang taong 1,910. Tandaan, ito ay kahit pinalibutan ni Putin ng air defense ang lungsod sa lahat ng panig. Mayroong singsing ng magkakapatong na air defense para maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. At sa kasamaang palad, hindi ito gumagana. Dito, makikita ninyo kung paano ang itsura ng paliparan ng Nivoko na nasa rehiyon ng Moscow kahapon dahil kinansela lahat ng mga flight. Naantala ang lahat ng papasok at palabas.
at daan-daang pasaherong Ruso ang naipit lang sa paliparan. Nagdurusa dahil sa pananakop na sinimulan ni Putin. Ngayon, tulad ng nabanggit ko, nagpadala ang Ukraine ng mahigit 300 drone kaya hindi lang ito atake sa Moscow, kundi pati sa ibang lungsod sa Russia. Matagumpay na inatake ang Grosov Thermal Power Plant ng Russia sa distrito ng Grosov, rehiyon ng Slomensk. Ang thermal power plant na ito ay may kapasidad na 70 megawatt at nagbibigay ito ng enerhiya sa mga pabrika at mga tirahan sa rehiyon. Narito ang video ng pag-atake. Panoorin. Nagkaroon ng isa pang pag-atake sa isang chemical power plant na tinatawag na Akron sa rehiyon ng Novgorod. Isa ito sa pinakamalalaking chemical plant sa Rusya at ilang produkto at hilaw na materyales nito ay ginagamit sa paggawa ng pampasabog. Bagamat ginagamit ng militar ng Rusya ang plantang ito, kaya't isa itong lehitimong target militar. Heto ang video ng pag-atake. Mukhang binobomba nila ang pinakasentro. Mas maaga ngayong araw, tinamaan ng cruise missile ang lungsod ng Raznev at maraming pagsabog ang naiulat ng mga residente. At mahalagang bahagi yan na gusto kong tandaan ninyo dahil hindi lahat ng mga pagsabog na yon ay may kinalaman sa mga misil ng Ukraine. Dahil sa pag-atake, nawalan ng tubig, kuryente at init ang lungsod. Narito ang isang video ng pag-atake. Alam mo, nabanggit ko na maraming pagsabog sa lungsod. Isa sa mga iyon ay isang Russian air defense missile na sinusubukang pabagsakin ang Ukrainian missile pero sa huli ay tumama sa isang gusali ng apartment sa rehiyon. Naroon ang Russian na reporter para mag-ulat ng pangyayari, kaya panoorin mo ang ulat na ito. Hindi dito masyadong malakas ang tunog. Talagang nasa loob. Ito. Sobrang lakas ng tunog. Talaga. Ito'y Ngayon, kitang-kita na lumala ang sitwasyon sa Rusya. Kaya ayaw magbakasakali ng mga general ng Rusya na lumalaban para kay Putin sa digmaang ito. Kaya pinapadala nila ang pamilya nila sa ibang bansa, gaya ng Paris sa Europa. Sa tingin ko, hindi pa ligtas sa paningin ng mga general ang Moscow at St. Petersburg. Habang kumikita sila sa digmaan, nag-e-enjoy naman ang kanilang pamilya sa Europa. Nabuking na ang general na ito. At tiyak na hindi magugustuhan ni Putin ang kwentong ito. Narito ang mga detalye. Nasa Italia ako. Magandang araw, Habang tinatakot ni Putin ang Europa ng digmaan, nagbabakasyon naman sa mga kalabang bansa ang anak ng isang Russian general. Papa Mama Neapoli, Mama Nostrombole, Mama Venetia, Papa Mama Paris. Ang katotohanang ang ama ni Anastasia Tokareva ay nasa militar ay hindi naging hadlang para makakuha siya ng visa papuntang Europa. Pero si Alexander Tokarev ay hindi lang karaniwang opisyal, Major General siya na kamakailan ay nagsalita sa harap ni Putin. Nauunawaan namin ang komplikadong sitwasyong militar at politikal ngayon, pati ang panahong ito sa kasaysayan. Mama. Katulad ng 80 taon na ang nakalipas, bumalik ang nazismo at sinusubukang sakupin ang mundo. Hindi namin ito hahayaang mangyari. Ayon sa lahat para talunin ang nazismo, ipinadala mismo ni General Tokarev ang kanyang anak na babae diretso sa teritoryo ng kalaban. Mama. Linawin ko lang, nagrereklamo si Putin na hindi tunay na sibilisasyon ang Europa. Tinawag ni Putin ang Europa na bumabagsak na sibilisasyon, tulad ng Union of Soviet Socialist Republics. Pero ang mga opisyal at commander ng Russia, pati opisyal ng gobyerno, ay pinapadala ang kanilang anak sa Europa. Ipinapakita nito ang totoong ginagawa ng mga opisyal ng Russia. Nagnanakaw sila mula sa mga mamamayang Ruso. Wala silang pakialam sa bansa. Wala ring pakialam si Putin sa bansa. May mga bahay siya na nagkakahalaga ng 4 bilyon. Ganoon din ang nararanasan ng militar ng Russia sa digmaan. Habang nagaganap ito,
Ninanakawan ng mga elitista ang mga sundalong Ruso na lumalaban o di umano'y lumalaban para sa bansa sa harapan. Dahil iyon ang paniniwala nila, wala pa silang sapat na suporta. Dapat sana nilang natatanggap dahil sa bulok na sistemang itinayo ni Putin. Tingnan ninyo ang clip na ito, na kamakailan lang ay naging viral sa Russia. Umiinom ng tubig sa baradong kalsada ang ilang sundalong Ruso na nagpapakita ng hirap ng kanilang sitwasyon. Ginagawa namin ang lahat para mabuhay. Bahala na kung paano namin aayusin yon. At kung hindi man mamatay ang mga sundalong ito sa uhaw o gutom, mamamatay sila dahil sa mga drone ng Ukranya. Kinumpirma ito ng isang taga-Moscow na nagrereklamo sa social media tungkol sa mga kaibigan at kapatid niyang lumaban sa Ukranya para sa Russia na ibinalik ang mga bangkay sa kabaong sa loob lang ng 2 araw. Ngayon, base sa pampublikong datos, alam natin na ang karaniwang haba ng buhay ng isang sundalong Ruso sa harapan ay mga 9 na araw lang. Ayon sa video, bumabalik na agad ang mga tao sa loob ng 2 araw. Panoorin ninyo. Grabe, bangungot ito. Ano bang nangyayari? Marami nang nadisgrasya, mga kakilala, malalapit na kaibigan. May kakilala ako, medyo kakilala lang. Magkakasama kami sa isang grupo noon. 2 araw lang siyang nandun tapos na. Binalik siya sa amin sa loob ng zinc na kabaong. Oh, hindi pa kasama ang training doon. Diyos ko. Ngayon, makikita mong baka sisihin ng mga Ruso si Putin at hindi sila masaya sa digmaan. Pero sabi ng ilang Ruso, Amerika raw ang may kasalanan. Lahat ng nangyayari sa St. Petersburg, lahat ng nangyayari sa Moscow o sa iba pang mga lungsod sa Russia, at lahat ng nangyayari sa mga frontline, kasalanan daw ng Amerika. Palagay ko natututo sila kay Putin dahil, tulad niya, sinisisi nila lahat ng problema nila sa NATO, Europa o Estados Unidos. Tingnan mo. Lahat noon ay nagtrabaho sa Lagarian pero unti-unti na silang nauubos. At kung walang maitatayong negosyo na magpapalago ng lungsod, kung walang lilitaw na individual na negosyante, ang Estado malamang na wala talagang mangyayari dito sa malapit na hinaharap. Kung sakali mang may maitayo sila, sa ngayon dahil sa gulo ng mga Amerikano at hadlang sa pag-unlad, sigurado akong hindi ko pa rin iyon mararanasan sa malapit na hinaharap. Kahit ang mga anak natin na nasa 40 or mahigit 40 na ang edad malamang hindi rin nila aabutan, baka mga apo na lang natin. Siguro sa panahong iyon, baka maintindihan na ni Putin kung paano bumagsak ang unyon at lahat ng mga negosyo. Kailangang itayo muli ang mga planta at pabrika, ngunit hinaharangan tayo ng Amerika. Nakasalalay ngayon ang lahat sa politika. Nakakatawa kapag sinasabi nilang hindi ako naiintindihan ng matatanda. Lahat ng kabataan dito ay mahilig uminom. Nakakatawa na nakadepende ang panahon natin sa labas sa ugnayang pampolitika natin sa mga Amerikano. Ngayon, kung magiging tapat ako dito, kung ganoon kasama ang buhay ko, siguro sisisihin ko rin ang iba. Lumipat tayo sa positibo. Isa ito sa pinaka-nakakatawang kwento ng digmaan. Ang mga Polish na hacker ay nakapasok o siguro nahack ang information technology system ng isang Russian na hotel at sinimulang asarin ang mga empleyado sa pamamagitan ng pagpapanggap ng mga multo sa hotel. Ganito ang nangyari sa buong insidenteng ito. Kinontrol nila ang mga kamera at pinalitan ang mga video at larawan na nakikita ng mga Russian na empleyado sa kanilang mga screen. At sa mga bagong video na ito, nagsimula silang maglipat-lipat ng mga gamit para takutin ang tao sa front desk. Dahil natakot ang empleyado, kinuha niya ang telepono para mag-record ng ebidensya sa hotel. Gusto siguro niyang patunayan sa mga kaibigan at boss niya na may multo sa gusali. Pero pagka-pick up niya ng telepono niya, biglang naging itim ang screen. Yan ay dahil nakikita nila ang mga galaw niya sa pamamagitan ng closed-circuit television camera na ginagamit nila para bantayan siya. At gaya ng nakikita mo sa video, bago pa mag-blackout ang screen, kita nila sa closed-circuit television camera na may mga pustang lumilipad. Kung totoo ako, kapag nakita ko yon sa gabi, siguradong matatakot ako at malamang aalis na lang sa building. Ipinapakita ng mga ito ang makabagong digmaan. Lumilipad na ang drone, missile, at maging ang mga pusta. Tumagal ng 2 araw ang prank na ito. Buti na lang YouTuber ang hacker. Polish YouTuber siya na nag-upload ng 30 minutong video tungkol sa pag-aasar niya sa mga empleyadong Ruso. Kung may 30 minuto kayo, inirerekomenda kong panoorin ang video na iyon. Nasa Polish nga lang. Okay naman ang YouTube feature sa pagsasalin. Masaya panoorin ang video. Kaya kung may 30 minuto ka, panoorin mo ito. Ilalagay ko ang video sa screen at ang link sa description.
Iyan lang muna ngayon. Ako si Sam, pakiusap. Siguraduhin niyong pindutin ang subscribe button sa ibaba kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe at magkikita tayo sa susunod na video. Sa mga nakaraang buwan, ginugulo tayo online ng propaganda machine ng Russia at sinusubukan tayong ipaban sa YouTube. Patuloy tayong ina-attack ng Russian bot sa Twitter at nire-report nila ang mga video na ayaw nilang makita ng iba. Hindi tayo susuko dahil naniniwala tayo sa lakas ng independenteng pamamahayag. Alam nating lahat kung bakit nila tayo pinipigilan. Natatakot sila dahil ibinabahagi namin sa inyo ang katotohanan tungkol sa nangyayari sa Ukraine. Natatakot sila dahil binubunyag natin ang kanilang kasinungalingan. Ngayon, gusto pa naming mas lumala ang takot nila. Kamakailan lang, inilunsad namin ang aming bagong plataforma, Basics Insider. Dito, nagbabahagi kami ng eksklusibong video at usapan kasama ang mga eksperto tulad ng United States Generals, Navy SEALs at best-selling authors. Nagpapaliwanag kami ng pinakabagong balita mula sa front lines ng Russia, Ukraine at iba't ibang bahagi ng mundo. Mapapanood mo ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagpunta sa unang link sa description o pag-scan ng QR code sa iyong screen. Maaari ka ring pumunta sa basicsinsider.com. Malaking bagay para sa aming lahat dito sa Business Basics ang iyong suporta.